Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang dokumentong inilabas na nagpapakita ng mas malinaw na posisyon ni Ripple sa loob ng global financial system. Ayon po sa impormasyon, hindi daw talaga papalitan ni Ripple si SWIFT kundi ikokonekta lamang ito. Bukod pa dito, malinaw ring nakasaad na bawat transaction kay XRP ay may kasamang token burn at ito ay may posibilidad na magpataas ng kanyang presyo sa paglipas ng panahon. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang kahulugan ng hindi pagpapalit ni Ripple kay SWIFT? Ayon po sa dokumento, yan, ang binahagi po rito ni Smoke na dokumento, ayan. Ayon po sa dokumentong ito ay hindi ginawa si Ripple para tanggalin or palitan ang SWIFT. Sa halip nakatuon po siya bilang isang connector na nag-uugnay ng mga traditional na network tulad ng SWIFT at saka iba pang financial rails. Ang ibig sabihin nito, imbis na kalabanin ni Ripple ang SWIFT, makikipagtulungan po siya dito para mas mapabilis at mapahusay ang proseso ng cross-border payments. Sa market impact, kung maging tuloy-tuloy ang integration, tataas po ang adoption rate ni XRP dahil gagamitin po siya bilang tulay or bridge ng mga bangko. Ang mas maraming bangko na gumagamit, mas mataas po ang demand para kay XRP na maaring magtulak ng kanyang presyo pataas. Ngayon, bakit naman po nakatuon si Ripple sa mga bangko at hindi sa mga retail users? Yan, habang ang karamihan po sa mga cryptocurrencies ay nakafocus po sa peer-to-peer na transaction para sa mga ordinaryong tao, kabaliktar naman po ang approach ni Ripple. Ang kanyang pangunahing target ay ang mga malalaking bangko at financial institutions. Ang technology po niya ay dinisenyo para kumabit or kumonekta sa kasalukuyang sistema ng mga bangko. Kaya sa market impact, ang ganito pong uri ng institutional adoption ay napakahalaga. Kung tuluyan ng niyakap ng mga malalaking bangko itong si Ripple, tataas po ang kumpiyansa ng mga investors at posibleng makita po natin ang mas matibay na long-term growth para kay XRP. Ano naman po ang benepisyo ng privacy na inaalok ni Ripple? Ayan. Isa pang mahalagang punto sa dokumento ay ang sinasabing kakayahan ni Ripple na magbigay ng anonymity sa mga bangko. Iba ito sa ibang blockchain networks na halos lahat ay public at saka transparent ang mga transactions. Para po sa mga bangko, napakahalaga ng ganitong feature dahil tugma po ito sa kanilang confidentiality requirements. Sa market impact, kung totoo at mapatunayan po ang ganitong antas ng privacy, mas mahihikayat ang mga bangko na gamitin po si Ripple. Ang mas maraming institution na gagamit ay syempre mas lalakas po ang demand para kay XRP. Ngayon ay ano naman ang epekto ng XRP burn sa presyo? Ayon po ulit sa dokumento, bawat transaction sa Ripple Network ay may kaakibat na maliit na halaga ng XRP na tuluyang nabubura or nabuburn. Ang pangunahing layunin nito ay maiwasan po ang spam transactions. Pero may bonus effect din ito dahil habang tumatagal, mababawasan ang kabuuang supply ng XRP. Sa madaling salita, habang ginagamit mo sa XRP, patuloy na bumababa ang kanyang supply. At dahil po sa batas ng supply and demand, kung lumiliit or lumiit ang supply at nananatiling mataas ang demand, natural na tataas po ang presyo. Sa market impact, ang mekanismo na ito ay naglalagay kay XRP sa isang deflationary path. Ito ay magandang signal para sa mga long-term holders dahil habang dumarami po ang gumagamit or mga users, may tsansang unti-unting umakyat ang presyo sa mga susunod na taon. At bilang panghuli,
Ang dokumentong ito ay nagpapakita na malinaw ang direksyon ni Ripple. Hindi niya gustong maging kapalit ni SWIFT kundi maging kaagapay nito sa pamamagitan ng kanyang focus sa mga bangko, pagbibigay ng privacy at ang mechanism ng kanyang XRP burn, lumalabas na matibay ang pundasyon ng kanyang adoption. Kaya para sa akin, kung magtutuloy-tuloy ang institutional integration at sabayan pa ng token burn, mas lalakas ang kaso or case ni XRP bilang isang asset na may long-term growth potential. Ang kombinasyon po ng utility at deflationary mechanics ay posibleng magpataas ng presyo ng XRP sa paglipas ng panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.